Yung what's up mga tol? Good morning. Wala muna ulit tayong biyahe ngayon dahil tayo ay magre-repack ng shock at magpapalit ng spring. Papalitan ko ng spring yung front shock natin. I-repack na din natin yung oil kasi tumatagas na yung shock natin dito. Kailangan maayos natin yan. Tara, let's go. Tatlong 10mm na nut sa ilalim. 14mm. Right, nabaklas na natin mga tol. Ito kasi yung naging problema nito. Yung nut dito sa loob, maluwag. Maluwag siya. Hindi siya naiigpitan. Parang sumasama yung nut niya dito sa loob. Sa tingin ko ay yung naging problema kaya tumatagos yung tanis. Kasi itong kapila, maano siya. Itong kabila, maano siya. Maigpit itong kabila. Sobrang lambot. Ito isa. Sobrang lambot din ito. Kaya okay na palitan na lang natin ito ng spray. Tapos palit tayo ng langis. Hugasan ko muna ito bago natin palitan ng langis tsaka spray na natin. Tubig at sabon lang pwede na yan. Okay pa naman yung inner tube nya. Wala pa naman tama. Palag-palag pa to. Okay natin, sassemble na natin mga tol. Ito yung medyo tricky na part. Kasi dapat nakalubog tong part na to. Ito, naka-push papaloob para makuha natin yung lock nya. Kaya gagamitin natin ng alambre technique. Alambre at flat screw. Bale, itatali lang natin siya dito. Parang nakaganan siya. Push. Itong shock na to, nakatatlong repack na. Pero first time ko magdi-DIY. Nung last time naman, katulong ako nag-repack. Kaya may idea na ako paano. Nakaganto dapat siya. Ma-hold niya dapat tong gantong position para makuha natin yung lock dito. Lock dito sa loob. Isa. Ito pa yung isang paraan para matanggalin nyo yung lock nung shock mga tol. Hanap lang kayo ng pwedeng pagtukuran. Kagaya nito, nagpako ako dito sa puno ng bayabas. Tapos kinalang ko tong shock dito pag ano. Ayan, bali nakaganon siya. Para nakalubog lang siya habang tinatanggal natin yung lock. Ito yung medyo tricky na part mga tol. Kasi kapag kakalasin natin yung tornilyo dito, 8 to na alin, sumasama yung nut sa loob. Kailangan natin makontra yung nandito sa loob na 10 na alin. Yung alin ko maigsi. Ganito lang yung alin ko. Hindi siya abot. Ito ang gagawin natin. Naghanap ako ng bolt and nut kasi magkasing laki naman tong 10 na alin tsaka tong bolt. Itong ulo ng nut, ito yung gagamitin natin pangotra. Nilagyan ko lang siya ng lock dito para hindi sumunod. Tapos gagamit tayo ng mahabang T-wrench. Papasok natin dito.
Tapos ito yung gagamitin natin para maabot yung nut niya dito sa loob. Ganito. Ngayon, pumasok na. Diba sumusunod? Tsaka natin siya ngayon luluwagan. So yung mga tol, hindi umubra. Hindi umubra to. Kasi sumasama siya eh. Nakakalas din siya sa loob. Sumasama rin yung nut kahit anong higpit ko dito sa dalawa magkabila. Pero tama yung sukat niya natin mm. So mukhang kailangan nating i-sacrifice itong 10mm ko na alin. Bali puputulin ko na lang siya. Tapos ano ko dito. Kailangan kasi dito yung mahaba na alin. Yung abot hanggang dito sa dulo. Para makontra. So no choice, kailangan natin putulin tong alin na to. Sasacrifice ko na lang to. Mura lang naman ang alin. Akin na mga tol. Obra na to. Yung sa wakas nanggal din. Ito yung kailangan natin makontra eh. Ito. Ano mo isa? Okay pa naman yung mga rubber niya. Hindi ko nakakalasin ito, lilinisan ko na lang. Okay na, nalinisan na natin mga tol. Papatuyuin na lang natin. Ay, napatuyo na natin mga tol. Assemble na tayo. Ito muna sa isa. Bali ito yung gagamitin nating spring, Racing Monkey. Tapos yung fork oil ay Petron. Nabili ko lang to sa Petron gas station. Tapos bumili na din pala ako ng syringe na 10 ml. Kasi ang ilalagay ko na lang is ay 55 ml para masukat ko. Sa paglagay natin ng spring mga tol, dapat kung ano yung konti lang yung gap, siya yung mauuna. Ito yung mas konti yung gap, ito yung mas malaki. 10 ml at isang 5 ml ang ilalagay ko dito sa shock natin. Testing muna natin 55 ml kung okay na yung play, edi yun na. Yan, kapag nakompleto na natin yung langis, kailangan natin tanggalin yung bubbles. Para matanggal yung mga bubbles, kailangan natin siyang gantuin ng dahan-dahan. Siguro mga 10 times. So bali ilala ko muna itong isa para matest natin kung okay na yung play. So yung mga tol, na-assemble ko na siya. Ito na. Hindi ko na lang na-video kasi umulan eh. Kapit na lang natin sa motor natin para makita natin yung pinagbago niya. Pero nung tinry ko, okay naman.
Mukhang okay naman yung play. So, tignan natin. Alright, so ikapit na lang natin mga tol. Yun, okay na. Makapit na natin mga tol. So ito na yung play niya ngayon. Mukha naman siyang may improvement, pero hindi ko pa matatry kasi hindi ko magagamit ito ngayon. Mulan kasi. Ang hirap gumawa kapag umulan. Nagpalit din pala ako ng side mirror mga tol. Tsaka nagkapit din akong quick throttle. Ito oh. Yung folding side mirror ng arm. Tapos gawin ng quick throttle, nagkapit din tayo. Ganda naman play niya. Siguro update na lang ako kapag nagamit ko na yung motor. But for now, ayun muna mga tol. Hanggang sa muli. Peace!